I-post mo muna yung TV natin. Kasi, Ipopost mo si Canon ng nakaganyan? Okay lang yan. Para natural. Oo, diba? Ang ganda natin sa camera. Si Ina, tawa-tawa siya dun sa gilid. Nagdiluto ka, babi. Ganito yung tsura ko, te. Seryoso ka? Nanood siyang TV. Oo, okay lang yan. Sabi ko kasi, mag-vlog ako ng kaunti. Kunwari na lang. Short video lang na isi-share ko kasi na-inspire ako doon sa dalawang bata dito eh. 'Di ba? Nakita niyo naman na siya sa mga vlog ko. And then, yung si MJ kasi ano to eh, mayroon na siyang meron na siyang mga anong tawag doon? Meron siya ng mga fans. Ito naman din si Kano. Sano? Kasi sabi nga ni nakita daw na namumulot ng basura dati nung bago dati sila. So parang parang na-inspire ako sa kanila kasi ang bata-bata pa, si MJ, hindi naman sila minor, no? Nasa tamang edad man na sila. Si MJ kasi 24, si Kano 26. Parang yung age na yan nila, yung parang mga, yung tambay lang ba, no? Di ba? Yung mga edad nila na nag-i-enjoy pa sila sa buhay nila sa Pilipinas, na, pero ngayon kasi parang, yung generation kasi ngayon, parang na sila, very eager ba? Nai-eager sila na abutin yung mga pangarap kaagad nila. Kasi yun yung napapansin ko sa generation niya ng mga yan eh. Sila yung mga 90s kayo, di ba? Yung mga batang 90s. Si MJ, 2000 ka na MJ, di ba? Year 2000. Parang yun yung napansin ko sa mga kabataan ngayon na parang very sila na independent. Tapos parang lagi, para silang, yun nga, na-eager na abutin kaagad yung kanilang mga pangarap. Kagaya ng dalawang ito na nandito sila sa Paris. Sipin mo naman na, na ilang taon pa lang sila. Tapos, 25 ako nandito. 25 years old. Dito na nag-birthday. Si Kano, 26. So, ayan. Nakakumot kasi siya. Nakita, kunyari. Pero wala naman siyang sakit, guys. Nilalamig ako. Nilalamig siya. Ayan. Si Kano, malamig na kasi si MJ dito. Si MJ naman, ayaw niya doon. Nahihiya siya. MJ, mag-hi ka lang, MJ. Ayun siya, oh. Nahiya daw kasi siya. Meron siya panghilot. Malamig, guys. Kasi malamig na. Oo, malamig na dito. So, bakit ko ginagawa yung ganitong video? Para ma-inspire yung mga kabataan natin na, 'di ba? Sila hindi naman sila mayaman, hindi lang naman mayaman ngayon nakakarating dito sa Paris kasi akala nila 'di ba, porket nasa Paris ka, mayaman ka na makapunta ka. Pero kasi sila mayaman sa nagpursige sila na makarating dito at kasi sa Pilipinas si Kano, criminology graduate. Ay, siya. Oh, 'di ba? Crime siya. Pero Pero dito kasi syempre yung mga trabaho, 'di ba? Mag-start muna tayo. Practical lang ba kasi hindi mo rin yung kung maging professional ka man dyan sa Pinas, hindi ko naman sinasabi lahat na professional ganun ang sahod, 'di ba? Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na tawag dito maabot yung mga gusto nila kasi kahit anong trabaho mo diyan, kahit nga may profession ka na dyan sa Pilipinas, ang baba ng sahod, hindi pa rin sapat. Kaya maraming nag-a-abroad. May mga kilala din ako na nasa PNP na, nasa BJMP na, nagsisiresign sila dahil nga sa kakulangan talaga din ng sahod. Di rin sapat talaga. Oh, yung si Ronald, yung classmate ko. Ano yan siya? Interview ni Mel Chanko. Yung si Ronald na classmate ko. Pulis yan siya. Tapos, nakipagsapalaran siya dito. Asawa ng Diyos. May farm siya sa Pilipinas. May siya. Tapos, nasama niya na yung anak niya. Kasi ko siya, di ba, kahapon. Yun, pulis yan siya. MJ, yung Tapos, nakapunta na siya. Yun nga, may ka nga sa Pilipinas, may profession ka, matatawag kang madam, matatawag kang sir, pero yung buhay mo, hindi mo masasabing gaganda. Hindi naman gusto mong tsaka nakakalungkot kasi, sobrang yaman. Lalo yung nangyayari ngayon sa ating bansa, di ba? Oo. Parang, nakakalungkot kaya ang daming nangingibang bayan, ang daming nag-abroad kasi nga sa sitwasyon natin sa ating bansa. Diba? Kasi isipin mo yung pagiging professional sa Pilipinas, ang sahod mo doon magkano? Tapos dito sa ibang bansa triple, 'di ba? So magiging practical ka na lang na lulunukin mo na lang talaga yung pangarap mo ba? Yung kung anong gusto mong yung maging profession mo. Oo. Kaysa dun sa kagiginhawa mo in the future. Oo, parang yung napanood natin sa Maalaala Mo Kaya.
Di ba? Yung kahit psychologist graduate siya, pagdating niya dito, mag-start ka talaga na maglinis. Di ba? Tsaka marangal naman Pero wala ang na ating yun. trabaho. Oo. Oo. Ano naman, di naman kami nagnanakaw dito, guys. Namumulot lang ako ng basura. Yun talaga una kong trabaho, namumulot ng basura, kanto-kanto, charis. Si MJ nagtago na, nahihiya siya si MJ. Si MJ mas nakaka-inspire din yan Si siya. MJ Kasi, shy type. oo. Hoy, MJ, halika She's nga dito. 24. Pero tingnan mo naman, Diyos me, humahataw. Oo. Mga mama na ito kay Ate Ina niya na matakaw sa Euro. Kasi malamig Hoy, talaga. ngayon hindi na ako matakaw sa Euro ate. Mas magandang una pa lang maging matakaw sa Euro para 'di ba, mabilis ang pag-uwi sa Pinas. Yun naman yung goal natin. Alika na, MJ, mag-hi ka sa vlog. Kahit Sabado, Ito si MJ, nasa shy kasi siya. Diba? No. So, doon sa mga nagtatanong, para ma-share nyo din, may idea sila. Nung dumating daw ba kayo dito, nahirapan kayo makahanap ng trabaho? Ano daw ba yung journey? Ano daw ba yung mga pinagdaanan nyo? Hindi Madali naman- ba kayo natanggap? Hindi Mga naman kasi interview? pagpapasok ka sa isang bagay, hindi naman agad ibibigay sa iyo ni Lord na na maganda. Siyempre padadaanin ka niya sa mga struggles. Ako hindi man ako totoo hindi ako nagkaroon agad ng work 1 month ako. Pero doon sa 1 month na yun, may pasulpot-sulpot na work. Pero after 1 month, yung naging maganda naman, naging dire-diretso. Hanggang ngayon, nakakapag na ako, di ba? Nakakaunti-unti na ako magbayad ng utang ko. 24 pa lang. Oo. Siguro next year, tapos na siya. Sa umpisa kasi, syempre sa Pilipinas kasi kaya tinatanong, usually kasi pagdating mo dito, maglilinis ka talaga. Yun yung magiging trabaho mo sa umpisa. Ngayon, syempre sa Pilipinas, iba yung linis. Iba din yung linis dito. So, kailangan natin siyang turuan na na madali naman silang natuto. Si MJ talaga, patago-tago doon. Saka hindi rin naman ako nahirapan kasi nga, hindi ako maarte, hindi ako mapili. Kung ano yung ibigay sa iyo, go ka lang ng go. Hindi ka naman pumunta dito para magpasosyal. Cute, oo. Correct. Diba? Oo. Yan, pumunta ka dito para magtrabaho. So, nandito ka Tulog ka na. na? Lahat ng pwede pagkakitaan, kahit nga ayoko na mag-aral nag-aral pa ako Para So, lang yun. sumahod sa Isa pa yun, di ba, pag-aaral. nag-aaral siya. Nag-aaral na siya ng French. Ilang buwan pa lang siya dito. Kasi dito nga, guys, di ba, napapanood nyo naman yun sa mga vlog natin, na once makakuha ka ng declare na trabaho, yung sa employer sa childcare, o yung pag-aalaga ng bata, o paglilinis, pag-declare ka ng employer mo at meron kang payslip, pwede kang mag-aral ng French. Tapos dun sa pag-aaral mo ng French, ikaw yung babayaran pa ng government. So, yun yung maganda. Nag-aaral ka na, So, nag-aaral ka na, natututo ka pa. Ay, no. Ano yan? Kumikita ka, nakakapera ka na, natututo ka pa. Kasi mayroong allowance ang government. Kasi required talaga dito mag-aaral ka ng French. So, ayun. Si Kano parang hindi naman ito in-interview ng bonggang-bongga eh. Saan? Saan ang employer mo? Ay, hindi naman. Ano lang. Kasi recommend ako. In-interview lang ako kung ano yung kung saan ako galing. Tapos kung ano yung experience ko. Si MJ, ito ka mo po, MJ. Yun Tapos ito lang. naman si MJ. In-interview ka ba, MJ? Tsaka tinanggap ako ng amo ko, hindi dahil sa interview ko. Feeling ko tinanggap ako ng amo ko dahil sa pusa. Dahil sa pusa nila. Bakit? Kasi pagpasok ko palang niyakap na ako ng pusa, nagtinginan yung mag-asawa na parang ang gaan daw ng tingin, ang gaan daw ng pakiramdam nila sa akin kasi pagpasok ko palang yumakap na sa akin yung pusa, yung alaga nila. Paano yumakap? Yumakap sa akin, tapos kumandog, tapos humiga, naglalambing, tapos ginanong-ganon ko. Tapos nagtinginan sila mag-asawa, tagal nila magtinginan, tapos nag-smile sila. Yun. Eh, ang dami namin in-interview nun. 3 kami in-interview nung araw na yun. Isipin mo, mga babae talaga na straight ang in-interview, pero pinili nila ako na ganito lang, na tomboy, di ba? Hindi mo na-expect. Diba? Oo. Siguro MJ, kumarinig ka, MJ. Dahil match din dun sa mga anak ng lalaki kasi yung yung Oo. Hindi, at saka sa interview pa lang, yung pag makikita na kasi ng employer yung aura mo eh. Kung ano ka ba talaga, kung serious ka ba talaga na, di ba? At saka hindi, nung in-interview ako, hindi ako yung parang natatakot na nahihiya. Parang komportable ka na Yung kaagad. parang ilang sumagot. Hindi, tawanan kami ng mga amo ko. Oo. So, yun. Kaya dito, at saka ang kagandahan dito sa France, guys, walang discrimination. Oo. Kahit ano ka pa, basta may kakayanan ka na magtrabaho, tatanggapin ka nila.
Kaya very, very Tsaka- lovely, friendly country ang France. Tsaka pag once na nagkaroon ka na ng isang amo, i-recommend ka na niyan Yes, sa oh. mga friends, Hanggang si MJ. family. Hindi ko kay yung very natural lang. Oh, MJ doon ka. Kasi si MJ, nahihiya kasi siya. Ayan siya, nahihiya. Mag-face mask ka na Bakit lang ka kung ayaw mo. nahihiya? So, maganda itong camera natin, guys. Sony to. To siya. Mapi-filter yung mga pimples. Charot lang. So, si MJ naman, naman si MJ? Si MJ, in-interview ka ba, MJ, ng employer mo? Hindi po masyado. O, diba? Napakaswerte ng mga batang ito. 26 years old, 24 years old, natanggap sa trabaho, walang experience sa Pilipinas, ng mga nani o tagalinis ka, wala. Pero dahil nakikita kasi ng employer kung yung puso mo itutuo ka, na ikaw ay mapagkatiwala, nakikita yan sa mukha mo, sa itsura mo, sa napifeel nila sa heart mo. Kung desidido ka pa talaga magtrabaho, trusted ka ba talaga, di ba? Kasi si MJ, di ba? In-interview ka, MJ, hindi. Hindi po. Hindi siya masyadong in-interview. Inano ko lang yan siya, nirecommend ko lang siya Opo. sa amo. Actually, yung amo, guys, hindi ko pa yan siya nakausap hindi ko pa siya nakita personal. Nag-uusap lang kami na ganito, may ipapadala ko dyan. Bagong dating, ganito. Tinanggap siya. Di ba? Mas wala yung si MJ experience sa paglinis, sa pag-alaga ng bata, di ba? Wala. Kasi, fresh na fresh pa. Patang bata. Tapos, inirekomenda pa siya. Di ba? Sa sister niya. Di ba, na-recommend pa si MJ sa kaibigan niya. Na, ibig sabihin, nagustuhan siya na sa trabaho, nagustuhan yung trabaho niya. Tsaka tawag dito, hindi porket nakikita mo o naririnig mo na maganda yung naging buhay or experience ng mga tao dito. Don't expect na magiging ganun din sa'yo kasi iba-iba yan. Iba-iba yan. May mga ibang kwento din ng mga ibang Pinoy dito. Kami, sabi namin, swerte kami kasi dito kami na laglag sa kay Ate Jean. Super Kasi, blessed. guided lahat. Simula Yes, pa lang, pagka nabigo, sa bangko, sa pagkakaroon ng work, guided ka, hindi ka maliligaw. Kaya yun. Depende rin sa makakasalumuha mo sa environment mo, Sa bahay. sa lakas ng loob mo, sa tibay mo, ganun. Kung magka-guide ka ng tama. Kaya itong mga to kasi, alam mo naman, bungangera ako Pero gusto ko naman lagi, yung maiayos sila, makinig lang. Kasi hindi ka mawawala, hindi ka mapapahama kung makikinig ka sa mga instruction. Kasi sabi ko nga lagi, basta napunta ka naman dito sa bahay, hindi kita papabayaan. Kasi may mga ibang Pinoy dito na ilang taon na, ilang buwan na wala pang maayos na work. So, hindi namin sinasabi porket swerte kami ni MJ Ganon din ang mangyayari sa iba. Diba? Hindi naman sa negative agad kami. Kumbaga, siyempre ayaw namin na puro positive. Baka mamaya bigla kayo mag-decide na pumunta dito. sila. Tapos, di ba, iba yung nangyari sa buhay nyo dito. Hindi katulad sa amin. Sisihin nyo pa kami na mali yung sinabi namin sa video. At saan nakakatawa si MJ ang amo pa nito, lawyer. O, di ba? Yes. Siyempre yung mga lawyer dito, hindi naman basta-basta ang tao yan na pagtitiwalaan ka, di ba? Tapos nirekomenda pa siya. Tapos sinama ko din siya dun sa linis, nagustuhan din siya. O, di ba? Hanapan na nga ito ng boyfriend. Hanap ng France. Hahanapan na siya na kasi nakakatuwa lang, di ba? Kasi makikita din nila kasi tayo dahil tayo kasing mga Pilipino dito sa France. Hindi naman kasi nga pare-pareho, di ba? Dahil may mga gumagawa din ng hindi maganda. Kaya tayo sikapin natin na maging maganda pa rin yung image natin dito, yung mga Pilipino. Kasi ang image ng mga Pilipino dito, masisipag tayo, trustworthy. Tsaka tsaka hindi lang mga Pinoy ang mga nandito. Maraming lahi ang nandito na kalaban din namin sa paghahanap ng work. Ng work. Pero yun nga, ang image kasi, lalo sa mga French, ang image natin is trustworthy tayo, masipag tayo, Alam nyo naman ang Pinoy na yung maalaga, lalo sa mga bata. Lalo na sa mga bata. iba ang Pinoy sa paglilinis at pag-aalaga. Oo, sa pag-aalaga ng bata, lalo na yun. Kaya, tayo talaga yung mga gusto nilang hina-hire. Kaya kahit wala na mga interview, basta in-refer ka, go na, tatanggapin ka na. Si MJ, pumunta lang doon, umpisa na siya, di hanggang ngayon. Samba na siya mahigit, trabaho doon. Diba? Si Juby kasi wala, sayang din natin nakasama si Juby.
So, ano pa, masishare nyo? Yun nga lang, malamig. Tignan mo naman si Kano, nakakumot. Kasi nga, malamig na. Malamig. Yun din yung kalaban natin dito kasi yung lamig, kapag kung ang body mo ay hindi ka pasanay na... Lalo na kapag part-timer ka, hindi ka full-time. Oo. Iba kasi ang Takbo. full-time eh. Ang full-time kasi nasa loob ka lang ng bahay ng amo mo buong maghapon. Pero ang part-timer kasi kami, ako tulad ko part-timer ako, palipat-lipat ako ng bahay. So, biyahe dito, lakad dito, at tas ang lamig sa labas, kalabang mo talaga yung lamig. So, yun. Malamig. Sobra. Parang kabata-bata ko pa, dami ko nang nararamdaman. Pinupulikat ako. Pinupulikat na siya, nirayuma na din siya. Oo, Dahil kasi sa nga lamig. Kaya dapat yung katawan natin matatag at Oo. ano tayo. Kasi nga yung body natin, hindi naman ito pang malamig. Di ba? Dati, lagi kong katabi, pabango, yan. Ngayon, katabi namin mga oil. Efficient oil. Mga pangilot. Oo. Mga panghilot. So, yun. Kanya-kanyang diskarte ng pagmamasahe ba? O kasi pag part-time, ilan ang part-time mo ba? Ilan ang amo mo? Minsan sa isang araw, 3, minsan 4. Na, So, ang 4 ang amo niya mm na pinupuntahan. Kasi merong 2 hours, no, may 3 hours. 3 hours, 4 hours. Tapos yung sa panghapon ko yung sundo ng bata. So, yun ang trabaho niya. Magsundo siya ng bata. Kasi dito, guys, pag sundo ng bata, hapon, 4 yan. Or hanggang 8, ano? Magsusundo ka lang ng bata, 5, 6, sumasahod 7, ka na. Tapos 4. ihatid mo lang sila sa bahay. Magsishower lang sila. Tapos pakainin mo. Alis ka na. Uwi ka na. Tapos kinabukasan, pagising mo ng umaga, punta ka sa mga part-time mo. Bago ka dun sa hapon. Huling-huli kasi yung mga bata. Oh. Si MJ ganun din siya. Yung ang umaga niya, yun doon sa Tsaka hindi kapatid. katulad dito sa France, sa ibang bansa, katulad ng Middle East. Hindi lang Middle East, marami pang bansa ang talagang marami kang makakasalamuhang amo na hindi okay. Oo. Yung talagang maraming country na mapang-abuso dito sa France, hindi. Oo, yun ang kagandahan Yun ang talaga kagandahan guys. dito. Ang babait ng mga amo. Oo, mababait. Ma-considered sila, ganun. Pag sinabi mong may sakit ka, sila pa magko-convince sa'yo na huwag pumasok. Si Ate Jean, may sakit yan, nakaraan, sakit ng ngipin yan. Hindi siya pinapasok ng amo, pinadala pa sa dentist, libre pa. Di ba? Oo, guys. Ganun sila. Oo. Kaya, yun talaga. Ang France, talaga masasabi mo ang France ay isa sa, May humanity. oo, yung mapagmahal na bansa. Dito mo talaga i-experience yung pag-ibig ng government sa mga tao. Lahat naman kasi ng bansa may humanity, pero depende sa takot nila sa government. Dito kasi takot silang, takot silang i-break yung law na yon. Oo. Kasi may kalalagyan sila. Tsaka talagang ano sila. At tsaka, anong tawag doon? Talagang iba. Iba yung gobyerno dito. Siguro sa atin, pero hindi naman, sinasabi lang, pero hindi sinasagawa. Alam mo yun? Oo. Dito, Meron naman talaga sa lahat ng bansa, depende lang sa takot ng tao. Kung paano nila a-actionan ng government, ng mga nasa itaas, gano'n. kasi dito yung healthcare mo, libre ka. Diba? Pag nagkasakit ka, ay dyan sa Pilipinas, mahirap. Mahirap naman i-compare din. Pero talaga napakalaki ng pagkakaiba, guys. Diba? Iba, dito mararamdaman mo na mahal ka ng gobyerno eh. Oo. Sa Pilipinas parang hindi eh. Diba? Tignan mo kaming mga Pinoy na Dito yung guys, mga pre-medical. kahit kasakit ka, libre ka ng pagpapagamot. Libre Kung hindi mo sila. kayang, kung wala kang sapat na trabaho, libre ka na gagamutin. Dito, yun na nakita ko din na isang malaking pagkakaiba sa atin. Sa Pilipinas kasi, kapag pumasok ka sa ospital, kailangan may pera ka. Diba ang sakit? Kapag wala kang pera, hindi ka nila tatanggapin. Yun yung Hindi totoo. hindi naman sa hinihik ang Pilipinas. Oo. Mahal namin ang Pilipinas, bansa natin yan eh. Kaso nga lang, syempre, hindi mo maiwasan na ma-question, Oo. ma-compare. Pero Mga dito ganun. guys, pumunta ka sa ospital, gagamutin ka muna. Hindi ka tatanungin, may pera ka ba o wala? May trabaho ka ba o wala? Walang ganun dito. Talagang dito ipaparamdam nilang mahal ang tao. Mahal nila ang tao. Kahit anong lahi mo, di ba? Ako sa ospital, ang dami ko na-experience sa ospital ng Pilipinas. Diyos ko, mawawalan na ako ng duguday. Tatanungin pa nila ako, mapipila pa ako. Mamamatay na ako. Emergency Totoo yan. emergency ang pinuntahan ko ha. Tapos pipila pa ako.
pauubos yung dugo ko Oo. sa katawan ko. Tapos, wag nating sasabihin na sa Pilipinas because mahirap tayo. Hindi tayo mahirap, guys. Hindi mahirap yung bansa natin sana. Kung maayos lang ang sistema ng government natin. Di ba? Oh. Kasi dito, alam mo, mafe-feel mo talaga. Ako ilang beses ako ha. Wala akong aid medical, di ba? Wala akong health insurance, guys. Pero, kapag pumunta ako ng kahit Sabado or Linggo, usually walang tumatanggap niyan sa ospital kasi Sabado, Linggo walang ano dito. Pero pag pumunta ka sa private, yan semi-private, dito lang sa taas, may mga vlog na rin ako niyan dyan. Alam mo, napakaganda talaga ng treat nila. Di ba? So, ititreat ka nila ng maayos. Sa Pilipinas, ang dami ko nababasa sa Facebook, mga posted na nangamatay na ang pasyente, nanganak, namatayan na dahil sa mga treat ng mga nurses, doktor na hindi maayos yung trato. So, yun lang. Napunta na yung usapan namin doon. Ang pinag-uusapan namin, si MJ, hindi na lumabas dyan. MJ, okay na. Babay na, MJ. Pumarinig ka na. Tapos na 20 minutes lang. So, yun lang. Yun nga si Joanne. Masaya ako nakarating na dito si Joanne. Yung sa nating followers. No? So, nandun siya sa baba. Eh, may parating din ako, kaibigan ko. Ayun, si Karen, may padating din siya na kaibigan Oo. niya. So, if you are guys na kailangan nyo ng at least yung mag-guide o ano, nandito naman kami. Ako, pwede kayong mag-comment sa comment section and then, Yun ano nga na lang, question nyo? yun nga lang guys, maraming way para pumunta dito. May, So, maraming may way ways. na sobrang laki ng gagastusin mo. Ayun, isa pa yun na, gagawa Sobra. namin yun ng vlog sa mga susunod nating vlogs. Oo. Oo. Kung magkano yung nagastos nyo, magkano yung... Hindi No, rin kasi may dito. nabasa ko na comment din kanina, na-response ko naman siya. Magkano daw yung mga pocket money na kailangan. So, nagawa ko din yung mga vlog. So, ito si MJ, saka si Juby pag nandito siya. So, gawa natin sila ng vlog kung magkano yung nagastos nila, magkano yung possible na pocket money na kailangan nilang dalahin. So, sa susunod natin na video, gawa natin yun. Lulubat na ako kano. So, Bye-bye. bye-bye ka na. Si MJ na, tapot na talaga siya sa akin, guys. Uy, kasi daw, ano ko siya, imik-imik. Mahayain kasi siya. So, ayan, natapos na yung aking isang vlog, guys. Actually, aalisan na ako, ihatid ko si Joanne. Kaso, nag-Uber na lang siya papunta dun sa kanyang... Nag-Uber na lang siya papunta dun sa pupuntahan niya. Yung inihatid kasi siya papunta dito. May naghatid siya galing siya sa Pilipinas. Inihatid siya dito. So, ayan, ito yung aming bahay. And Pasko na dito sa amin. Ipapanood din mo pa yung yung pinapanood mo. So, yun lang. We keep going, everyone. And God bless us all, guys. We love you all. Bye.